Ilipat daw tayo ng ilipat daw tayo ng location. Masyado raw kasi maraming tao sa unang lokasyon kung saan sana kami magkikita ni Song Il-guk. Ito yung pangalawang venue ng interview na pinili nila. So sana matuloy na. Naayos pa nila. Hindi ko pa alam kung saan kami eksakto mag-i-interview. Pagkalipas ng may isang oras, dinala na kami sa shooting ng pinakabagong drama ni Song Il-guk, ang Homicide. At sa wakas, nakita ko rin ang bida ng Jumo. Nandiyan na si Jumo. Ayun siya, yung nakakap. At talikod. Kakaunti ang tao sa production team ng dramang ito pero napansin kong mabilis pa rin nilang natatapos ang mga eksena. Kaya hanggang tanaw na lang muna kami. Kaya lang ilang saglit pa. 이쪽이 넘어가기 전에도 여기 앵글이라서 네, 이쪽으로 좀 넘어가실게요. Sinabihan na kaming sa ibang araw na lang itutuloy ang interview kay Song Il-guk. Kinagabihan, binalikan namin ang shooting ng Homicide. Si Kim Jun, isang rapper at miyembro ng sikat na F4 ng Korea, ang aming pakay. May mga fans siya. Kapag hindi pa nakarolyo ang camera, ang mga fans ni Kim Jun sinasamantala ang pagkakataong magpa-autograph. Matapos ang shooting, sa isang coffee shop kami nagkakilala. Sandra, I'll sit here. You just stand behind. I'll stand here. Hello. Hello. I'm Sandra. I'm from the Philippines. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. Kwento ni Kim Jun, madalas siyang nakakatanggap ng mensahe sa kanyang mga Pinoy fans sa pamamagitan ng Twitter. 처음에는 meron akong Twitter account. 안 됐었어요. 그래서 maraming fans mula sa Pilipinas na nagpapadala ng message sa akin. 한다는 거에 대해 굉장히 놀랐는데. So now they know that you can read their tweets to you. 그죠? 제가 직접 보고. Oo, binabasa ko talaga. Isa si Kim Jun sa mga Korean stars na sineseryoso ang kanyang career bilang artista at singer. Bakit nga naman hindi? Sa dinami-dami kasi ng artista sa Korea, mahirap manatiling sikat. Bukod sa pagiging artista at rapper, estudyante rin pala si Kim Jun at kumukuha pa nga siya ng masteral course ngayon. 대학원에서 공부하고 있는 과목이 Global Media Content sa pinag-aaralan ko sa graduate school. Dahil nagtatrabaho ako, hindi lang sa Korea, kundi sa ibang bansa. Naghahanap ako ng paraan para mas maging interesting at informative ang pagbabahagi ko ng Korean culture sa kanila. Hindi basta-basta ang maging Korean star. Kung minsan nga, ilang taong nagka-training ang artista sa Korea bago mabigyan ng malaking role sa drama. Si Ju-won halimbawa, naging theater actor muna bago nabigyan ng break. Hindi ako perfect. May mga kaibigan ako na sumabak na sa pag-arte kahit hindi sila handa. So na-realize ko na dapat well-prepared ako. Bukod sa galing sa pag-arte, dapat marunong ka makisama. Halimbawa, kailangan sumipot ka sa mga appointments. Masasabing ang mga dramang pinagbibidahan ng mga artistang tulad ni Kim Jun, isinusulong ang imahe ng Korea sa ibang bansa.
marami sa mga turistang nagpupunta dito. Ang destinasyon, mga lugar na napanood nila sa Korean drama. Nandito ako ngayon sa Jeju Island, isang popular na pasyalan dito sa Korea. Isa sa mga trademark ng Jeju, itong Field of Yellow Flowers na maraming beses ko nang napanood sa mga Korean drama. Kung napamahal sa mga Pinoy ang Jewel in the Palace, hanggang ngayon, dinarayo ang outdoor museum ng Jeju Island kung saan kinuna ng ilan sa mga eksena nito. Naroon pa rin ang mga litratong mula sa sikat na historical drama. Nakadisplay din ang mga props na ginamit sa Jewel in the Palace. Tila nga dumarami ang pwedeng bisitahin ng mga Korean drama fans dito sa Jeju Island. Isa ang mamahaling resort na ito sa naging lokasyon ng ilang sikat na drama. At ang pinakabagong inaabangan ng mga manonood, ang Secret Garden. Sabi ng mga Koreanong kasama namin, kailangan kaming magmadali. Pumayag na kasing magpa-interview si Song Il-guk na kilala sa Pilipinas sa kanyang pagganap bilang Jumo. Sinalubong kami ng manager niya sa isang coffee shop. I'm Sandra. Can you do this? Okay, hindi nagtagal. Bihira raw magpa-interview si Song Il-guk, kaya kahit mga Koreanong kasama ko, excited. Marami ng pinagbidahang drama si Song Il-guk, pero aminado siyang ang Jumo ang tumatak ng husto sa kanya. Jumo! Siya raw ang gumawa ng marami sa mga stunts ng Jumo. Sa Jumo, kailangan ko matutong sumakay sa kabayo. Marami kasing horseback riding scenes. Nag-aral din ako ng traditional archery at mga action stunts. 3 buwan din ako naghanda para sa role ko. Para kay Song Il-guk, karangalang gampanan ng papel ng isang taong itinuturing na bayani sa Korea. Nasorpresa din ako na nagustuhan ng Jumong sa iba't ibang bansa. Siguro dahil pare-pareho lang naman ang sentimiento at damdamin ng mga tao, kahit magkakaiba sila ng lahi, kulay o kultura. Bakit nga ba patok sa mga manunood ang Korean drama? Sa paghahanap ng sagot, nakarating ako sa opisina ng batikang direktor na nasa likod ng Endless Love series, si Yoon Shok-ho. Is that real snow? Real snow. Siya ang sinasabing nagsimula ng Hallyu dahil sa popularidad ng dramang Autumn in My Heart at Winter Sonata sa iba't ibang bansa. 그 내용적인 측면에서는 Ang mensahe kasi ng Korean drama ay umiikot sa Eastern values gaya ng kahalagahan ng pamilya o kaya pag-ibig. 남녀 간의 Madaling makarelate dito yung mga tao sa Asian countries. 이런 거는 이제 오광선이죠. Isa sa mga trademark ni Direk, ang pagpapakita ng mga gandang imahe at tanawin sa kanyang mga drama. 다양한 드라마 Gusto ko ma-emphasize yung magaganda at positibong mga bagay. Is there an effort to present or to showcase the tourist attraction in Korea in your drama? 그렇진 않아요. Hindi yun ang intention ko. Pinipili ko lang yung mga tanawin na sa tingin ko ay maganda. 제 마음 Nagugustuhan naman ng mga tao kaya sila nagpupunta doon. 가장 개인적으로 Pero para sa akin, ang pinaka nakakaantig at magandang imahe ay ang emosyon sa mukha ng tao. Kung dati nakilala ang Korean drama sa simpleng storyline, nagbabago na rin daw ang panlasa ng mga manunood.
멜로라는 코드는 그대로 Nandun pa rin ang romance at ang contradiction between good and evil. Pero ang malaking pagbabago ay pagtatalakay sa mga kasalukuyang issue sa lipunan. Sa pagdaan ng panahon, tila nga lalo pang nakikilala ang Korean drama sa iba't ibang bansa. Dito pala sa coffee shop na ito kinunan yung eksena na yan sa Secret Garden. Pati ang bangko na ginamit sa isang nakakakilig na eksena, may marker pa. Bukod sa turismo, namamayagpag din ngayon ang fashion at cosmetics industry ng Korea. Ang mga damit at cosmetics daw kasi na ginagamit o ini-endorso ng mga Korean stars, tinatangkilik ng mga fans. Kaya naman ang gobyerno ng Korea tumutulong sa pag-promote ng kanilang mga drama sa ibang bansa. Sa Pilipinas, hindi maikakaila ang impluwensya ng Hallyu o Korean Wave. Isa ako sa mga humahanga sa Korean drama. Matapos makilala ang ilan sa mga personalidad sa likod nito, nakita kong malaki pala talaga ang naiaambag ng sining sa isang bansa. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness. Sa aking mga Filipino fans, salamat sa inyong pagtangkilik sa mga Korean dramas. Sana patuloy kayong manood at susubukan kong galingan pa sa pag-arte at gumawa pa ng magagandang drama. Nagpapasalamat ako sa inyong pagmamahal sa show. Abangan niyo mas marami pang drama at pagbisita ko sa Pilipinas. Gusto ko kayo makilala lahat. Salamat at sa muling pagkikita. Thank you for your love, and I wish I could visit Philippines. Hi, ako si Kim Joo ng Team X. Excited ako makilala kayong lahat. Gumagawa ako ngayon ng bagong album at drama na excited akong ibahagi sa inyo. Susubukan kong bumisita sa Pilipinas.